Magandang gabi, welcome sa Pampatulog Stories. Kung nakahiga ka na ngayon, subukan mong dahan-dahan isara ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim, dahan-dahan lang, at hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang panahong simple lang ang lahat. Panahong walang cellphone, walang social media. Panahong ang problema lang ay kung ubos na ba ang pansit canton sa kantin. O kung makakasayaw mo ba ang crush mo sa JS Prom. Ito ay ang kwento ng isang binatilyong nagngangalang Eric at ng makulay niyang high school life. Umaga, maliwanag na maliwanag ang araw, pero malamig pa ang hangin dahil maaga pa. Sa gilid ng campus, may malaking puno ng akasya. Matagal ng paboritong tambayan ng mga estudyante bago magsimula ang klase. Dito madalas nagtitipon si Eric at ang barkada. May kanya-kanyang ginagawa habang naghihintay ng bell. Ang mga babae, nakaupo sa mahabang upuan, may bitbit na maliit na salamin. Isa-isa silang nag-aayos ng buhok, naglalagay ng kaunting pulbo para hindi mahalata ang init at pawis mamaya. May nag-spray pa ng kolon para kahit papaano, mabango pa rin. Ang mga lalaki naman, sila yung laging may dalang maliit na bote ng gel. Isa-isa silang nagsasalitan, kinakamot ang buhok, at tinatansya kung sapat na ba ang tigas para pumasa sa tingin ng principal. Dapat kasi maayos ang gupit, bawal ang mahaba, bawal ang kung ano-anong style. Kaya simpleng gupit lang, pero dapat astig pa rin tignan. Si Eric, tahimik lang pero laging may ngiti sa labi. Simple lang siya, hindi maingay, hindi rin sobrang tahimik. Yung tipong kilala sa barkada, pero hindi yung tipong bida-bida. Panahon yun na bawal talaga ang cellphone sa school. Kapag nahuli ka ng principal, kukunin yun at ibabalik lang sa dulo ng taon o kapag pinatawag ang magulang mo. Kaya walang nakikitang cellphone sa bulsa ng mga estudyante. Pero syempre, kahit bawal, may lihim na paraan ng mga kabataan para makipag-usap. May mga love notes na palihim na ipinapasa mula upuan hanggang likod. May mga simpleng sulat na may lamang good morning o kaya ingat ka lagi. Minsan may kasama pang maliit na candy. Para bang ang simpleng papel na yun sobrang espesyal na. Attention! Sigaw ng student officer. Sabay-sabay ang lahat sa pila. May sariling section ang bawat grade level. Laging may maikling sermon ng principal tungkol sa tamang gupit, tamang haba ng palda. Yung paborito niyang linya, no ID, no entry. Minsan may mga estudyanteng biglang magtatakbuhan palabas ng gate kasi nakalimutan pala ang ID nila. Yung iba, nakikiusap pa sa guard na papasukin na lang. Pero kadalasan, uuwi talaga sila. Sa likod ng pila, tahimik lang si Eric. Tinitingnan ang paligid. Minsan, lumilingon sa likod kung saan nakapila ang section ng mga babae. Doon, minsan nasisilip niya si Ana, ang tahimik, pero kilalang kilala sa campus. Pagkatapos ng flag ceremony, pumasok na sa kani-kanilang silid-aralan ang mga estudyante. Medyo maingay sa simula. May tawanan, may nagbibiruan, may nag-aagawan ng upuan. Pero sa gitna ng ingay, naroon lang si Eric, nakaupo sa kanyang armchair sa may gitnang bahagi ng classroom. Tahimik lang siya, pero sa totoo lang, may inaabangan. Sa kabilang hilera ng upuan, naroon si Ana. Tahimik, laging maayos manamit, at halos hindi nakikitang sumasali sa kaguluhan ng klase. Hindi siya yung tipong papansin.
Pero siya yung tipong mapapansin mo. May kung anong simpleng ganda at bait na hindi maipaliwanag. Minsan, kapag break, palihim na nagsusulat si Eric ng maliit na note sa kanyang notebook. Hi, good luck sa quiz natin mamaya. Hindi man lang niya kayang ilagay ang pangalan niya. Basta iwan lang sa mesa ni Ana pag wala siya sa upuan. Minsan, kapag may candy siya, inilalagay niya yun sa ibabaw ng note. Parang bonus gift. At tuwing nakikita niyang kinuha iyon ni Ana at nilagay sa bag, para bang lumuluwag ang dibdib niya. Hindi kailangan ng cellphone. Hindi kailangan ng mahabang chat. Minsan, sapat na yung simpleng sulat kamay para kiligin ang dalawang tao. Pero syempre, hindi laging kilig ang eksena sa classroom. May paborito silang teacher, o baka paborito ng lahat, si Ma'am Santos. Mahigpit siya pagdating sa assignment at exams. Konting ingay lang, titigil siya sa pagsasalita at titingin ng matalim. Lahat tuloy tatahimik bigla. Minsan nga, may nahuli siyang nagkukwentuhan habang nagtuturo siya ng English. Ang parusa? Dapat mag-recite ng 2 tula sa harap ng klase. Pero sa kabila ng sungit niya, siya rin yung teacher na laging may mga kwento tungkol sa buhay. Ng tipong magbibigay ng payo tungkol sa pangarap, tungkol sa tiyaga, tungkol sa respeto sa magulang. Kaya kahit mahigpit siya, mahal pa rin siya ng mga estudyante. Isang araw, habang busy ang lahat sa pagsagot ng quiz, biglang may dumaang piraso ng papel sa mesa ni Eric. Simpleng mensahe lang. Salamat sa candy. Galing kay Ana. Para bang tumigil ang mundo saglit para kay Eric. Napangiti lang siya ng dahan-dahan. Baka kasi ay makapansin at asarin siya ng barkada. Paglabas ng klase, sabay-sabay laging naglalakad ang barkada ni Eric. Minsan, sa ilalim ng araw. Minsan naman habang umuulan. Laging may kantsawan tungkol sa crush. Kapag may nakitang babae sa koridor at napalingon si Eric, naku, aasarin na agad siya ng tropa. Hoy Eric, si Ana oh. Sabay halakhak ng buong barkada. Ngumingiti lang si Eric, pilit na nagpapakakalmado. Pero sa totoo lang, medyo natutuwa rin siya. Pagkatapos ng klase sa umaga, sumapit na ang pinakahihintay ng lahat. Recess time. Mula sa pinakatahimik hanggang sa pinakamaingay na estudyante, parang nagkakaisa ang buong paaralan sa sandaling iyon. Parang may sariling alarm clock ang lahat kapag tumunog ang bell. Karera lagi sa kantina. Sa pasilyo, may makikita kang mga estudyanteng tumatakbo. May hawak na barya sa bulsa. At ang iba naman, bit-bit ang sariling baon para tipid. Pero para sa barkada ni Eric, laging paborito ang pansit canton at coke sa plastic. Oo, coke sa plastic na may straw. Simple pero sapat na para maging masarap ang usapan sa mesa. Minsan, ubusan ng upuan sa kantin. Kaya yung iba, kakain na lang sa gilid ng hallway. Nakaupo sa sahig. Tawanan lang kahit simpleng pagkain lang ang bitbit. Para bang wala kang iniintindi na problema. Basta may pansit canton at barkada, kumpleto na ang araw. Kapag tag-ulan naman, iba ang eksena. Sa radyo lang umaasa ang lahat kung may pasok ba o wala. Laging nakaabang ang mga estudyante sa announcement. Suspended na ba? Wala na bang pasok? Kapag sinabi ng announcer na walang pasok sa lahat ng antas, sabay-sabay ang sigawan ng saya. Parang nanalo sa loto ang buong baryo. Minsan,
Imbes na umuwi agad, tuloy ang tambay sa bahay ng kabarkada. May magdadala ng gitara, may magluluto ng noodles, at minsan, simpleng kantahan lang sa teres habang umuulan. Sa hapon naman, pagkatapos ng klase, may routine ni ang tropa. Diretso sa bilyaran para maglaro. Minsan, kahit wala masyadong pera, okay lang basta makalaro at makasama ang barkada. Kung hindi bilyaran, computer shop naman. Doon nila natutunan ang Counter-Strike at Dota. Kahit mabagal pa ang loading ng PC noon. Minsan, tig-iisang oras lang ang kaya. Pero sulit na sulit kasi kasama ang tropa. May mga eksenang natatalo sila. Pero imbes na magalit, tawanan lang ulit. At syempre, hindi mawawala ang asaran. Uy Eric, si Ana oh. Napadaan sa tapat. Sigaw ng isang kabarkada habang tumatawa. Si Eric, kunwari walang narinig. Pero halata ang ngiti. Minsan, ang usapan tungkol sa crush. Minsan naman tungkol sa haircut. Lagi kasing mahigpit ang principal. Bawal mahaba ang buhok sa lalaki at bawal maiksi ang palda sa babae. Kaya laging may bagong kwento tungkol sa mga nahuhuli sa inspection. Lumipas ang mga linggo. Habang papalapit ang katapusan ng school year, may 3 event na laging inaabangan ng lahat. Field trip, Foundation Day, at JS Prom. Para sa mga estudyante, ito na yung mga araw na pinakamakulay sa buong high school life. Bago pa ang araw ng field trip, abala na ang buong klase. May kanya-kanyang baon. May nagdala ng sandwich. May nagdala ng chichirya. At syempre, may magdadala ng malaking bote ng soft drinks. Sa bus pa lang, may kantahan na gamit ang gitara ng tropa. Yung tipong kahit pare-pareho lang ang alam na kanta, tuloy pa rin ang pagkanta. Walang cellphone na may speaker noon. Kaya simpleng gitara at boses lang ang sapat na para mapasaya ang biyahe. Si Eric, tahimik lang sa likod, pero hindi niya maiwasang mapangiti tuwing nakikita si Ana na nakaupo malapit sa bintana, nakatanaw sa mga dumadaan. Sa bawat stopover, kanya-kanyang picture gamit ang lumang film camera. Yung tipong kailangan pag-isipang mabuti kasi mahal ang pagpapadevelop ng litrato. Walang second take, kaya bawat ngiti, bawat pose, may halong pag-iingat. Sa mga parke at museo, sabay-sabay silang naglalakad. May kasamang asaran, may halong kilig, at minsan simpleng tawanan lang sa ilalim ng araw. Ilang linggo pagkatapos ng field trip, sumapit naman ang foundation day ng paaralan. Sa umaga, may parada ng mga estudyante. May palaro sa quadrangle. At may sayawan sa hapon. Ang barkada ni Eric, syempre, laging kasali sa mga laro. Tug of war, sack race, at kung ano-ano pa. Pagdating ng hapon, ang pinakahihintay ng lahat, Battle of the Bands. May tropa si Eric na marunong sa gitara. Kahit simpleng kanta lang ang alam nila, tuwang-tuwa na ang buong klase kapag sila na ang tumutugtog. Minsan, hindi man sila manalo, sapat na yung palakpakan ng mga kaklase para maging espesyal ang araw. At syempre, ang pinakaaabangan, JS Prom. Bago pa lang magsimula, abala na ang mga estudyante. May nagpapatahi ng gown, may nagpapaayos ng buhok, at yung iba, simpleng suot lang pero maayos tingnan. Si Eric, kinakabahan. Kasi ngayong gabi, gusto na niyang maglakas loob. Sa gitna ng malamlam na ilaw, habang tumutugtog ang mabagal na musika, nilapitan niya si Ana. Pwede ba kitang maging dance partner? Mahina niyang tanong. Halos pabulong.
Ngumiti lang si Ana, sabay tango. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng prom, dahan-dahan silang sumayaw. Walang cellphone para kunan ng video. Walang social media para i-post. Pero sa puso ni Eric, ramdam niyang hindi niya malilimutan ng sandaling iyon. Pagkatapos ng JS Prom at Foundation Day, balik ulit sa realidad ng high school life. Kasi kahit gaano kasaya ang mga event, darating din yung mga panahong puno ng assignment, quizzes, at projects. Panahon yun na wala pang Google, wala pang Wikipedia na pwedeng tanungin. Kapag may research project, ang takbuhan lang ay library. May amoy pa ng lumang libro. May mga pahina na halos punit na sa dami ng nagbabasa. Si Eric at ang barkada, palaging sabay-sabay pumupunta sa library tuwing hapon. Kanya-kanyang hanap ng encyclopedia para sa history project. Minsan, walang makita sa libro. Kaya pupunta pa sa computer shop para i-type ang report. Ang problema, mabagal ang computer at minsan, nauubusan pa ng oras kasi naka per hour ang bayad. Pero kahit ganoon, masaya pa rin kasi sama-sama silang lahat. May nagtitiyaga sa typewriter, may nagpiprint sa huling minuto, at may mga nag-aayos ng kartulina para sa visual aids. May mga araw na halos magpuyat ang buong barkada para lang matapos ang project sa science at history. Si Eric, tahimik lang habang nagugupit ng larawan para sa scrapbook. May isa namang nagdidikit. May isa pang nagdodrawing ng title sa malalaking letra. Kahit pagod, tawanan pa rin ng lahat kapag may mali. Minsan, mali ang spelling sa malaking title sa harap. Wala nang oras para ulitin, kaya pilit na lang ginagawang disenyo ang pagkakamali. Ganito ang buhay noon, simple pero puno ng kulay. Pagkatapos ng projects, sunod naman ang exams. May mga estudyanteng seryoso sa pag-review. May iba namang umaasa na lang sa kopyahan. Pero syempre, laging may bantay na teacher para siguradong walang makakalusot. Si Ma'am Santos, yung dating masungit na teacher, may mga payo na naman habang nagbibigay ng test paper. Hindi puro laro, hindi puro ligaw. Mag-aral kayo. Ang buhay, hindi laging madali. Tahimik lang si Eric, pero sa isip niya, oo nga, hindi lahat laro at kantahan. May panahon din para magsikap. Pagkatapos ng mahabang linggo ng projects at exams, sabay-sabay pa rin ang barkada sa pag-uwi. Minsan, dadaan sa tindahan para bumili ng palamig. Minsan, sa bahay ng isa para magpahinga bago umuwi sa kani-kanilang tahanan. Kahit pagod, masaya pa rin kasi magkakasama sila. Lumipas ang mga buwan. Ang dating araw-araw na tawanan, kantahan, asaran at takbuhan sa pasilyo. Unti-unti nang napapalitan ng seryosong usapan tungkol sa kung anong kurso sa kolehiyo, kung anong pangarap sa hinaharap, at kung ano ang magiging buhay pagkatapos ng high school. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nila makakalimutan. Ang mga simpleng araw na walang iniintindi, kundi kung ubos na ba ang pansit kanton sa kantin, o kung may pasok ba bukas kapag bumabagyo. Sa huling linggo ng kanilang high school life, may halong saya at lungkot ang lahat. Saya kasi tapos na rin. Sa wakas ang quizzes, projects, at mahabang sermon ng principal. Lungkot kasi alam nilang hindi na pare-pareho ang kanilang magiging landas pagkatapos. Si Eric, nakaupo sa ilalim ng paborito nilang punong akasya. Hawak niya ang lumang gitara na ilang beses nang ginamit sa kantahan tuwing walang pasok at sa mga field trip. Doon niya naalala ang lahat.
Ang simpleng ligawan nila ni Ana gamit ang mga sulat kamay na note. Ang mga araw ng bagyo na sabay-sabay silang naghihintay ng announcement sa radyo. Ang prom night na hindi niya malilimutan kasi sa wakas, nakasayaw niya si Ana. At ang kantahan sa bus, sa computer shop, at kahit sa gilid ng kalsada, may ilan sa barkada na lilipat ng ibang probinsya. May iba namang sa kolehiyo magtatagpo ulit. Pero alam ni Eric, kahit saan sila makarating, dala-dala nila ang alaala ng kanilang kabataan. Hindi man naulit ang eksaktong sandali, pero sa tuwing maririnig nila ang kantang kinanta nila sa bus noon, o kapag nakita ang lumang litrato mula sa film camera, bumabalik lahat ng alaala. Hawak pa rin ni Eric ang gitara. Para sa iba, simpleng instrumento lang iyon. Pero para sa kanya, simbolo iyon ng lahat ng tawa, kanta, at kwento ng kanilang high school life. Sa ilalim ng punong akasya, bago sila tuluyang maghiwa-hiwalay, tumugtog sila ng huling kanta. Hindi para malungkot, kundi para ipaalala na kahit saan sila makarating, may bahagi ng pagkabata nilang mananatili sa puso nila. Pagkatapos ng huling kanta, nagyakapan ng barkada. Walang iyakan, pero ramdam ang lungkot sa kanilang mga mata. Si Ana, tahimik lang din. Ngumiti kay Eric at mahina lang na nagsabi, "Salamat sa lahat." Ngumiti lang si Eric. Walang pangako, walang drama. Pero sa isip niya, dadalhin niya ang alaala ng high school life habang buhay. At sa huling gabing iyon, bago siya pumikit para matulog, naisip ni Eric, ang buhay parang high school lang. May halong saya, kilig, takot at pagod. Pero sa huli, ang mahalaga ay yung mga taong nakasama mo at yung mga alaala na hindi kayang burahin ng panahon. Kaya kung nakahiga ka na ngayon, pumikit ka na rin. Isipin mo ang sarili mong mga alaala. Mga simpleng araw na puno ng saya. At hayaang dalhin ka ng antok papunta sa isang payapang pagtulog. Magandang gabi. Sa paglipas ng gabi, tila may panibagong kwento na naghihintay sa ating imahinasyon. At dumako naman tayo sa susunod na kwento at hayaang tayo'y payapain ng panibagong pakikipagsapalaran. Tara at sabayan mo ako sa isang tahimik at simpleng paglalakbay. Pabalik sa panahong hindi pa uso ang cellphone, wala pang social media, at ang lahat ng bata ay masayang naglalaro sa labas. Ito ang panahon ng batang 90s. Bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil marami pa tayong magagandang kwento sa mga susunod na araw. Ito na ang kwento ni Michael, isang batang 90s. Sa simpleng buhay niya, makikita natin kung paanong ang maliliit na bagay ay nagbibigay saya. Kung paanong ang simpleng laro at mga kaibigan ay sapat na para mapuno ang isang araw ng tuwa at alaala. Ngayon, huminga ka ng malalim. Ipikit mo ang mga mata mo at samahan natin si Michael sa kwento ng kanyang buhay. Maagang nagising si Michael. Mahina ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng kanilang kwarto. Maririnig ang huni ng mga ibon sa labas. Simple lang ang kwarto niya. Isang lumang electric fan na umiikot, lumang poster sa dingding, at ang kanyang lumang laruan na plastic robot na paborito niya. Pagmulat ng mata niya, bumangon agad si Michael. "Good morning, Ma," sigaw niya mula sa kwarto. "Good morning, Michael. Kumain ka na ha?" sagot ni Nanay mula sa kusina. Amoy na amoy ni Michael ang pritong tuyo at sinangag. Ganito lagi ang almusal nila. Simple pero masarap. Naupo siya sa lamesa. Sa maliit nilang bahay, malapit lang ang kusina sa sala. Habang kumakain, nakikinig siya sa radyo. Noon,
Walang cellphone, kaya radyo ang kasama nila sa balita at tugtog. Si tatay naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang bisikleta sa labas. Wala silang kotse, kaya bisikleta lang ang gamit ni tatay papasok sa trabaho. "Anong balak mo ngayon, Michael?" tanong ni nanay. "Maglalaro po ako kina Junjun," sagot niya na may ngiti. Pagkatapos kumain, hinugasan ang kanyang plato. Itinupi niya ang kumot sa kanyang kama bago lumabas. Sinuot niya ang tsinelas na may butas sa gilid. Hindi pa uso noon ang mamahaling sapatos para maglaro. Paglabas ni Michael, maliwanag na ang araw. Maingay ang paligid. May batang umiiyak. May aso na tumataol. May naglalako ng taho. "Taho!" sigaw ng magtataho. "Kuya, taho po!" sigaw ni Michael. May barya siyang iniabot galing kay nanay. Simple lang ang saya niya. Isang basong taho ay sapat na pampasaya ng umaga. Habang kumakain ng taho, dumating si Junjun at si Carlo, mga kalaro niya. "Michael, tara na, magtumbang preso tayo," aya ni Junjun. "Wait lang, ubusin ko lang to," sagot niya. Nasa harap sila ng bahay ni na Junjun. Dito madalas ang tambayan nila. Walang gate, kaya malawak ang espasyo para sa tumbang preso. At habulan. Unang laro nila, tumbang preso. Nagtawanan sila habang tinatamaan ng lata. Kahit pawisan, wala silang pake. Hindi uso ang gadgets, kaya laro ang mundo nila. "Michael, ikaw na ang taya," sabi ni Carlo. "Okay lang, talagang taya na ako." Sabay takbo ni Michael para habulin ang lata. Pagkatapos, naglaro sila ng patintero. Gumuhit sila sa lupa gamit ang puting bato. Simple lang, pero masaya. Tawanan. Sigawan. Maya-maya tinawag na sila ni nanay para kumain. "Michael, kain na," sigaw ni nanay mula sa pintuan. "Bahay muna, mamaya ulit," sabi niya sa mga kaibigan. Sa bahay, simple lang ang ulam, tinulang manok at pritong isda. Pinapawisan siya habang kumakain. Wala silang aircon, ventilador lang. Matapos kumain, naupo siya sa sala. Dahan-dahang ipinikit ang mata. Mahina ang tunog ng radyo. Nagsasahimpapawid ng lumang kanta. "Pahinga ka muna, anak," sabi ni nanay. "Po," sagot ni Michael. Halos tulog na siya. Pagkatapos ng maikling tulog, nagising siya. Tumakbo agad sa labas, dala ang lumang bola. Naglaro sila ng basketball sa maliit na ring, kinabit sa puno. Matapos ang basketball, sumubok naman sila ng taguan. Nagtago sila sa likod ng bahay, sa puno ng mangga, at kung saan-saan. Dito natututo si Michael makisalamuha, makisama, at makipagkaibigan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nauubos ang ingay sa labas. Pumasok na si Michael. Pagpasok niya, naaamoy niya ang sabaw ng tinola na iniinit ni nanay. Kumain sila ng sabay-sabay ni na tatay. Pagkatapos, naligo si Michael. Walang heater, malamig ang tubig. Pero okay lang, sanay na siya. Pagkatapos maligo, humiga siya sa banig na nilatag ni nanay sa sala. Mahina ang ilaw, mahinang tugtog ang radyo. Bago pumikit, sinabi niya kay nanay, "Ma, ang saya po ng laro namin kanina." Umiti si nanay. "Masaya ang simpleng buhay, anak. Mahalin mo yan." Pumikit si Michael. Mahina niyang naririnig ang kuliglig sa labas. Ang simpleng buhay ay puno ng saya at maliliit na alaala. Maagang nagising si Michael kinabukasan. Mahina ang ulan sa labas. Rinig ang patak ng ulan sa bubong na yero. Malamig ang simoy ng hangin. Bumangon siya, nag-inat at ngumiti. Buti na lang walang pasok. Bulong niya sa sarili. Nasa kusina si nanay nagsasaing. Amoy na amoy ang sinangag na may kaunting bawang. Inihanda ni Michael ang sarili niyang plato. Dito sa bahay nila, walang masyadong gamit. Luma ang lamesa,
May upuan na medyo sira. Pero ayos lang kay Michael. Kasi kahit simple, masarap kumain kapag sama-sama. Pagkatapos kumain, tumayo siya sa may bintana. Pinagmamasdan ng ulan. Nakahawak siya sa rehas ng bintana habang naririnig ang mga kapitbahay na nag-uusap. Baka mamaya hihina ang ulan. Makakalaro din ako, bulong niya. Hindi nagtagal, bumagal ang patak ng ulan. Lumabas agad si Michael. Hawak niya ang lumang tsinelas na palaging basa tuwing umuulan. May nakita siyang papel bangka na nakalutang sa baha sa kanal. Ang saya! Sabay lumuhod siya para ilagay ang sarili niyang bangka. Gawa sa luma nilang notebook. Dumating si Junjun na naka-short lang at sando. Michael, tara, gumawa pa tayo ng bangka. Tawag niya. Naghanap sila ng lumang dyaryo. Ginupit, tinupi. Nilagay sa maliit na agos ng tubig sa tabi ng kalsada. Doon sila nagkarera ng papel bangka. Tuwang-tuwa sila. Simple lang, pero parang ang laki ng mundo nila noon. Habang pinapanood ang bangka, napansin ni Michael ang mga maliliit na palaka na tumatalon. Sinubukan nilang hulihin, pero madulas ito. Tawa sila ng tawa. Pawisan na kahit malamig ang hangin. Maya-maya, dumating si Carlo dala ang isang lumang lata. Gusto niyo tumbang preso mamaya? Tanong niya. Sabay-sabay silang napangiti. Habang naglalaro ng tumbang preso, minsan, may hindi pagkakaintindihan. Si Michael lang ang taya. Naiinis si Carlo kasi parang nilalagyan daw ng daya ang laro. Hindi ka taya. Hindi ka taya. Sigaw ni Carlo. Sumimangot si Michael. Hindi ikaw talaga dapat. Pero sandali lang iyon. Pagkatapos ng ilang minuto, okay na ulit sila. Nagyayakapan pa nga minsan. Kasi sa larong kalye, mabilis mainis pero mas mabilis magkabati. Walang samaan ng loob. Walang screenshot. Walang post sa social media. Lahat tapos agad. Natapos ang laro bandang 3:00. Umuwi si Michael na may bahid ng putik ang tuhod. Tinanggal niya ang tsinelas bago pumasok sa bahay. Si nanay, naghihiwa ng mangga sa kusina. Michael, kain ka o. Sabay abot ng hiwa ng hilaw na mangga na may kaunting asin. Umupo si Michael sa sahig. Naglaro ng lumang trumpo habang kumakain ng mangga. Sarap na sarap siya, kahit maasim. Sa tabi niya, nakalatag ang lumang comics na ibinigay ni tatay. Binubuklat niya iyon, kahit paulit-ulit na niyang nabasa. May sandaling tatahimik siya, tapos makikinig lang sa patak ng ulan. Para kay Michael, wala nang masasaya pa sa ganito. Walang alalahanin, walang takot. Lahat ng bagay parang bagong tuklas. Minsan tinatanong siya ni nanay, Michael, anong gusto mong maging paglaki mo? Sasagot siya, gusto ko po maging pulis ma. Mabuti anak. Basta lagi kang mabait ha. Opo, sabay ngiti si Michael. Hindi niya alam kung paano maging pulis o anong dapat gawin. Basta gusto niya lang kasi gusto niyang makatulong. Sa batang isip niya, lahat ng bagay posible, basta masaya ang puso. Kinagabihan, habang naliligo si Michael, maririnig ang tunog ng tabo na binabagsak sa balde. Malamig ang tubig. Nanginginig siya pero wala siyang pake. Pagkatapos, nakatapis siyang lalabas at makikitang pinapatuyo ni nanay ang kanyang buhok ng maliit na tuwalya. Ma, ang lamig po, bulong niya. Tiis lang anak. Babalik din ang init. Ganoon ang buhay nila. Luma ang bahay, luma ang mga gamit. Pero buhay na buhay ang kwento at halakhak. Kinabukasan, paggising ni Michael, may kakaibang ingay sa labas. May kumakalampag na drums, may bumubusina, at may kumakanta ng malakas. Sumilip siya sa bintana. Kita niya ang mga kapitbahay na abala.
May mga banderitas na makukulay na nakasabit sa kalsada. Fiesta pala ngayon, bulong ni Michael sa sarili. Ma, lalabas po ako ha, tawag niya kay nanay. Oo, pero dito ka muna kumain, sagot ni nanay habang inaayos ang pansit sa lamesa. Habang kumakain ng pansit at pritong lumpia, napangiti si Michael. Gustong gusto niya ang fiesta. Maraming pagkain, maraming palaro. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ni Junjun at Carlo. Pare-pareho silang may bitbit na plastic para sa mga candy na makukuha. Naglakad sila sa kalsada. May mga tindang cotton candy, dirty ice cream, at may palaro na pukpok palayok. Tara, pukpok tayo, sigaw ni Junjun. Tumakbo sila papunta sa plaza. Rinig nila ang tawa at sigawan ng mga bata. May nakapiring na bata. Hawak ang pamalo, paikot-ikot, tapos babatuhin ng sigaw ng mga nanonood. Kaliwa, kanan, pukpok na, si Michael. Gusto rin subukan, kaya pumila siya. Nang siya na ang nakapiring, kinabahan siya. Saan kaya ang palayok? Tuwang-tuwa siya kahit hindi niya natamaan. Sabi ni Kuya na nagpapatakbo ng palaro. Okay lang, may candy ka pa rin. Sabay abot ng plastic ng candy. Ang saya-saya niya, parang nanalo na rin. Matapos ang pukpok palayok, dumiretso sila sa peryahan. Hindi malaki ang peryahan nila noon. Ilang booth lang na may color game, toss coin at shooting. Si Michael, may barya siyang 10 piso na bigay ni nanay. Mahigpit niyang hinawakan iyon. Iniisip kung paano niya mapapahaba ang saya. Pumila siya sa color game. Nagtaya siya ng kulay pula. Tumalon siya sa tuwa. Lumabas ang pula. Nanalo siya ng tsokolate at chichirya. Para kay Michael, malaking bagay na iyon. Habang pauwi na sila, dumaan sila sa kalsadang may parada. May mga batang nakasuot ng makukulay na costume. May nagma-marching band. May umiikot na mascot at nagawa lang sa karton. Wala pang mga magagarang float noon pero masaya na sila. Si Michael at ang mga kaibigan niya nakatayo lang sa gilid ng kalsada, kumakaway sa mga bata sa parada. Ang saya, sabi ni Carlo. Gusto ko rin sumama diyan minsan, sabi ni Michael. Next year tayo sumali, sabi ni Junjun. Tumawa silang tatlo. Para sa kanila, lahat ng bagay kaya nilang pangarapin. Wala pang limitasyon ng imahinasyon, basta magkakasama sila. Nang matapos ang parada, umupo sila sa lilim ng malaking puno sa may dulo ng kalsada. Doon sila nagpapahinga. Nakabuka ang plastic ng candy sa harap nila. Pinagpapalit-palit nila. Sige Michael, palit tayo ng strawberry candy mo ng milky, sabi ni Carlo. Deal, sabi ni Michael, sabay tawa. Habang nagpapalit sila ng candy, pinag-uusapan nila ang laro bukas. Plano na naman kung saan sila magtatagpo, anong oras, at anong laro. Ganito palagi ang araw ni Michael. May inaabangan, may pinaplano, kahit simpleng laro lang. Bago umuwi, napatingin si Michael sa langit. Malapit nang lumubog ang araw. Ang mga banderitas ay bahagyang sumasayaw sa hangin. Narinig niya ang sipol ng sorbetero, ang kalansing ng bote ng soft drinks sa tindahan, at ang mahina, ngunit masayang halakakan ng mga kapitbahay. Ang bawat tunog, bawat amoy, at bawat kulay ng fiesta ay naging bahagi ng alaala ni Michael. Wala siyang cellphone para i-picture ang lahat, pero nakaukit sa puso niya bawat sandali. Pauwi na si Michael, bit-bit ang plastic ng candy na ubos na halos. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni nanay. Nag-enjoy ka ba anak? Tanong ni nanay. Opo ma, ang saya-saya po. Kumain ka na, may natirang pansit. Umupo si Michael sa lamesa, kumain ng kaunting pansit, tapos umupo sa sahig, sandalan ng dingding.
Napapikit siya habang hinahaplos ang bulsa niyang may natirang barya. Wala na siyang nabili, pero para sa kanya, sulit na sulit ang lahat. Kinabukasan, maagang lumabas si Michael. Mainit ang araw, pero magaan ang hangin. Bitbit niya ang maliit na wallet na gawa sa lumang maong. Doon nakalagay ang mga holen niya. Iba't ibang kulay. May kristal. May makintab. May parang may ulap sa loob. Sa kanto. Naroon na sina Junjun at Carlo. "Oh, ready ka na?" Tanong ni Carlo habang binubunot ang sarili niyang holen. Pumili sila ng patag na lupa sa gilid ng kalsada. Gumuhit si Junjun ng maliit na bilog gamit ang stick. "Oh, dito natin ilalagay ang holen. Pag napalabas mo gamit ang tirador, iyon na yun." Nagsimula ang laro. "Tik-tak!" Sigaw ni Michael habang nagpapalipad ng holen. Tumama sa isang piraso. Lumabas ito sa bilog. "Akin to!" Sabay kuha niya ng panalo. Natatawa silang lahat. Nagsisigawan ng ayos. "Ang galing mo!" Kahit simpleng laro lang ito. Walang apps. Walang score sa screen. Pero bawat tama ng holen, parang panalo sa paligsahan. Matapos ang holen, inilabas naman ni Carlo ang kanyang pogs. Makukulay. Iba-ibang disenyo. May pog na may superhero. May pog na may cartoon na halos burado na dahil sa luma. May slammer din silang gawa lang sa tansan na pininturahan. "Game tayo, pogs!" Sigaw ni Junjun. Nilatag nila ang pogs sa karton. Pagkatapos, pumila para maghagis ng slammer. Kapag bumaliktad ang pog, sayo na ayon. Simple. Pero ang saya-saya. Para sa kanila, ito ang video game. Pero sa totoong lupa, gamit ang kamay, may pawis, at may tawanan. Habang nagpapahinga, humiga sila sa damuhan. May hawak-hawak na text si Michael. "Ito favorite ko," sabi niya habang pinapakita ang text na may larawan ng bida sa lumang action movie. "Ako gusto ko yung may dinosaur," sagot ni Carlo. Tapos nagtawanan sila habang inaalala ang mga pelikulang pinanood sa Betamax at VHS. Minsan, sa bahay lang ni na Junjun sila nanonood. Pinapatong lang ang kaset sa player. Tapos sama-sama sila sa sahig. Naka-electric fan lang, nakahiga sa banig. Walang popcorn, tinapay na may palaman lang. Bago umuwi, umupo muna sila sa tabi ng bahay ni Michael. Doon, pinagmamasdan lang nila ang langit habang inaalugang sanga ng santol. "Anong gusto mong maging paglaki mo?" tanong ni Carlo. "Ewan ko, pero gusto ko lang laging masaya," sagot ni Michael, nakatingala. "Basta sana may bahay ako na may swing," dagdag ni Junjun. Wala sa kanila ang seryoso. Bata pa kasi. Para sa kanila, sapat na ang araw na ito. Hindi nila iniisip ang bukas. Basta ngayon, masaya sila. Pag-uwi ni Michael, nilapitan siya ni nanay. "Maghugas ka ng paa bago ka humiga, ha?" sabi nito habang inaayos ang kumot sa banig. "Opo, ma," sagot ni Michael. Naghuhugas siya gamit ang tabo at balde. Wala silang gripo sa loob. Tubig poso lang. Pero malamig ang tubig. Nakakagising kahit antok na siya. Pagkatapos maghugas, humiga siya sa tabi ni tatay. Tahimik na ang bahay. Mahina ang ilaw. Rinig lang ang kuliglig sa labas. At minsan, tunog ng tricycle na dumaraan. "Pa," tanong ni Michael, "nung bata ka, ganito rin po ba ang laro nyo?" "Oo naman," sagot ni tatay. "Mas maraming taguan noon. Masaya po ba?" "Masaya. Pero mas masaya kapag may anak na katulad mo." Ngumiti si Michael. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon. Pero naramdaman niya. May pagmamahal sa tinig ni tatay. Tahimik siyang napapikit. Tahimik ang gabi. Ang electric fan ay mahinang umuugong. Dahan-dahan nang bumabagsak ang mga mata ni Michael. Sa isip niya, uulitin niya lahat bukas. Ang holen, ang pogs,
ang taguan, ang kwentuhan. Sa puso niya, alam niya hindi man ito marangyang buhay, pero ito ang masayang buhay. Umagang umaga, nagising si Michael sa malakas na patak ng ulan. Plok plok plok. Iyon ang tunog na pumupuno sa bubong nilang yero. Bago siya bumangon, nakatalokbong lang siya ng kumot. Pinapakinggan niya ang ulan. Para siyang niyayakap ng malamig na hangin. Pagbaba niya ng kama, lumabas siya ng kwarto. Doon si nanay, nag-iinit ng tubig sa kalan para sa mainit na kape. Michael, huwag kang lalabas, basa sa labas, sabi ni nanay. Konti lang po ma, titingin lang ako, sagot niya. Pumunta si Michael sa pintuan. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Kumalampag ang pinto dahil sa hangin. Umupo siya sa may harapan ng bahay. Nilagay ang siko sa tuhod at pinagmamasdan ng ulan na bumabagsak sa lupa. Amoy na amoy niya ang mabangong lupa na basa. May nakita siyang mga batang kapitbahay na basang-basa, naghahabulan sa ulan. Michael, tara! Sigaw ni Junjun mula sa kalsada. Basang-basa ang buhok at damit ni Junjun, pero tawa lang siya ng tawa. Ngumiti si Michael. Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya palabas. Tinanggal ang tsinelas. Tumalon-talon siya sa baha sa kalsada. Basang-basa ang shorts niya. Pero para sa kanya, walang mas hihigit sa saya ng pakikipaghabulan sa ulan. Pagkatapos ng habulan, gumawa sila ng bangka gamit ang lumang plastik na bote. Pinutol ni Carlo ang bote. Ginawa ng layag gamit ang stick at plastik. Pinapalutang nila ito sa agos ng tubig sa kanal. Sige, bilis. Abutin mo yung bangka. Sigaw ni Michael habang tumatawa. Habang naglalaro sila, hindi nila alintana ang putik at lamig. Basta masaya. Walang kumukuha ng picture. Walang nagba-vlog. Ang lahat ay sa isipan lang nila nakatago. Maya-maya, tinawag na sila ni nanay. Michael, pumasok ka na. Basang-basa ka na sa ulan. Umuwi si Michael. Nilalamig siya. Nanginig ang balikat niya. Inabot siya ni nanay ng tuwalya. Pinunas niya ang katawan habang nakaupo sa upuan. Pinainom siya ni nanay ng mainit na kape. Bakit kasi nagbasa ka sa ulan, anak? Tanong ni nanay. Sabay haplos sa likod niya. Masaya po kasi ma, sagot ni Michael. Nanginginig ang boses pero nakangiti. Habang umuulan pa rin, umupo siya sa sahig. Nilabas niya ang kanyang lumang laruan. Robot na gawa sa sirang tansan at kahoy. Siya mismo ang gumawa noon kasama si tatay. Dumating si tatay. Bit-bit ang maliit na kahoy na naipon niya. Michael, gusto mo ng bagong laruan? Gawa tayo, sabi ni tatay. Opo, sagot niya. Agad sumaya ang mukha niya. Umupo sila sa sahig. Gumamit sila ng patalim na mapurol para hugis-hugisin ang kahoy. Gumawa sila ng maliit na kotse-kotsehan. Walang mamahaling gulong. Tansan lang at stick na kahoy ang pangkabit. Kapag sinisipa, umiikot ito ng paikot-ikot. Yehey! Sigaw ni Michael habang pinapalakad ang laruan. Naupo si Michael sa tabi ni tatay. Tinitingnan nila ang ulan na walang tigil sa labas. Pa, bakit po umuulan? Para lumago ang halaman. Para luminis ang hangin. Para malamigan ang mundo, sagot ni tatay. Mabagal at mahinahon. Bakit po walang kuryente minsan pag malakas ang ulan? Natural lang yan, anak. Pero kahit walang ilaw, meron naman tayong ilaw dito. Sabay turo sa puso ni Michael. Hindi agad naintindihan ni Michael ang ibig sabihin noon. Pero ramdam niya, may katiwasayan ang boses ni tatay. Kinagabihan, brownout. Walang ilaw. Si nanay ay nagsindi ng kandila. Mahina ang ilaw pero sapat para makita ang paligid. Nakahiga si Michael sa banig. Nakayakap kay nanay. Si tatay naman ay nasa gilid.
Pinapaypayan siya gamit ang lumang pamaypay. Naririnig niya ang ulan sa bubong, ang kuliglig sa labas, at ang mga mahihinang yabag ng paa ni nanay sa sahig. Pa, ma, sana lagi pong ganito. Wala pong kuryente pero sama-sama tayo. Bulong ni Michael. Oo, anak, sagot ni nanay. Mas mahalaga na magkakasama. At bago tuluyang pumikit, ngumiti si Michael. Sa ulan, sa dilim, sa lamig, naroon ang pinakamainit na kwento ng buhay niya. Buwan ng Abril, ang araw ay matindi ang init. Kumakabog ang sikat ng araw sa bubong nilang yero. Sa loob ng bahay, pinagpapawisan na si Michael kahit nakasando at shorts lang. Ma, ang init po, reklamo niya habang nakahiga sa sahig. Oo anak, magbuhos ka sa poso. Tapos kain ka na ng buko ice candy. Sagot ni nanay habang hinihipan ng maiinit na palayok. Lumabas si Michael sa likod bahay. Doon ang poso. Matagal nang kalawangin, pero maayos pa rin ang agos ng tubig. Habang iniigib ang tubig, bumuhos ang malamig na tubig. Napangiti si Michael. Ay, ang lamig. Ibinuho niya sa ulo ang malamig na tubig. Gumulong pababa mula buhok hanggang batok. Gumaan ang pakiramdam niya. Nagsaboy pa siya ng tubig sa braso at binti. Ang sarap ng malamig na tubig lalo na kung tirik na tirik ang araw. Pagkatapos magbuhos, dumiretso siya sa harap ng bahay. May buko ice candy si nanay na ginawa kagabi. Nakalagay ito sa lumang thermos na pinuno ng yelo para manatiling malamig. Ma, pahingi po. Sabay bukas ng takip ng thermos. Inabot ni nanay ang isang mahabang ice candy na nakatali ang dulo ng rubber band. Kinagat ni Michael ang dulo. Crack! Tunog ng plastic na napilas. Tumulo ang malamig na sabaw ng buko sa baba niya. Ang sarap, bulong niya. Habang umuupo siya sa upuan, pinagpapawisan ang palad niya sa lamig ng ice candy. Pinapahid lang niya sa braso ang tumutulong tubig. Simple lang pero parang nasa langit siya. Maya-maya, dumating si tatay. Pawisan din. Bit-bit ang lumang bisikleta niya. May kalawang na ang kadena pero matibay pa rin. Michael, gusto mo sumama? Ikot tayo. Opo, pa! Sagot niya agad. Sumakay si Michael sa likod ng bisikleta. Mahigpit ang hawak niya sa baywang ni tatay. Habang umaandar ang bisikleta sa kalsada, nararamdaman niya ang mainit na hangin na humahampas sa pisngi niya. Amoy alikabok, amoy araw, pero amoy kalayaan din. Dumaan sila sa tabi ng papalayan. Makikita ang malawak na lunti ang bukid, tahimik na umaalon sa hangin. May mga batang naliligo sa ilog na nasa dulo ng papalayan. Sumisigaw, nagtatawanan. Tatay ang saya nila, sabi ni Michael habang nakasandal sa likod ni tatay. Masarap ang simple anak, wala kang iniisip. Laro lang, ngiti lang, sagot ni tatay habang patuloy sa pagpedal. Dumaan sila sa ilalim ng puno ng akasya. Huminto sandali. Bumaba si Michael at umupo sa lilim ng puno. Inabutan siya ni tatay ng buko juice na binili sa tabi ng kalsada. Habang umiinom siya, pinapakinggan niya ang mga dahon na sumasayaw sa hangin. Naririnig niya ang mga kuliglig sa damuhan. Sobrang tahimik, pero may musika. Pag-uwi nila, mainit pa rin ang araw pero pagod na si Michael. Humiga siya sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng bahay. May banig na nilatag ni nanay. Kinuha niya ang maliit na unan. Ipinatong ang ulo niya sa braso. Sa ilalim ng puno, naririnig niya ang huni ng ibon. Sumisipol ang hangin na dumadaan sa mga sanga. Naamoy niya ang manggang hilaw na nalaglag sa tabi niya. Ang bango, bulong niya bago ipinikit ang mata. Dito siya madalas dalawin ng maikling panaginip. Panaginip na tumatakbo siya sa papalayan. Naliligo sa poso.
o nakasakay sa bisikleta ni tatay na parang wala ng katapusan ng kalsada. Makalipas ang 1 oras, magigising siya sa amoy ng pritong saging. Si nanay, nagprito ng saging na saba, hinalo sa konting asukal para may tamis. "Anak, merienda ka muna." Umupo si Michael sa upuan sa ilalim ng puno. Kinakain niya ang mainit na pritong saging gamit ang kamay. May asukal na dumidikit sa daliri niya. Wala siyang pake. Pinupunasan lang niya sa shorts niya. Natatawa si nanay. "Bukas, ulit tayo ng saging ha." "Opo ma, ang sarap." Sa simpleng tag-init na ito, natutunan ni Michael na hindi kailangan ng aircon para lumamig ang pakiramdam. Poso lang, puno, at banig ay sapat na. Hindi niya alam kung gaano katagal ang ganitong buhay. Pero sa puso niya, umaasa siyang kahit lumaki siya, dadalhin niya ang simoy ng hangin sa ilalim ng puno, ang lagaslas ng tubig sa poso, at ang matamis na pritong saging na gawa ni nanay. Nagsimula na ang Burr months. Malamig na ang simoy ng hangin sa umaga. Si Michael, nakasuot na ng lumang sweatshirt na may maliit na butas sa manggas. Pero hindi niya iyon iniinda. Sa totoo lang, mas gusto niya ang ganitong lamig. Maagang gumising si Michael para tulungan si tatay. May balak silang gumawa ng parol na isasabit sa bintana. Lumang tradisyon na ito sa pamilya. Hindi bibili ng parol. Gagawa sila gamit ang kung anong meron. Sa harap ng bahay, naglatag sila ng lumang dyaryo sa sahig. May nakahandang kawayan, sinulid, gunting, at cellophane na pula at berde. "Michael, hawak mo dito," sabi ni tatay habang hinuhugis ang kawayan. Mahigpit ang hawak ni Michael sa stick habang binabalik ko ito ni tatay para maging hugis bituin. "Pa, ang galing mo po," bulong niya, habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagbuo. "Dati, anak, ganito rin ang parol ko. Si lolo mo ang nagturo sa akin. Ngayon, ikaw naman," sabi ni tatay. Matapos maitali ang mga sulok, pinutol ni Michael ang mga piraso ng cellophane. Idinikit nila ito gamit ang gawgaw na ginawa ni nanay. Medyo magulo ang cellophane. May kulubot, may punit. Pero para kay Michael, ito ang pinakamagandang parol sa buong kalsada. Nang matapos, sabay silang umakyat sa upuan para isabit ang parol sa bintana. Rinig ang kalansing ng pako habang ipinapako ito ni tatay. Kumaway si Michael sa mga kalaro niya na dumadaan. "Uy, ang ganda ng parol nyo," sigaw ni Junjun. "Gawa namin ni tatay," sagot ni Michael. Proud na proud habang nakasabit ang parol na sumasayaw sa malamig na hangin. Sa gabi, sinindihan ni tatay ang maliit na bumbilya sa loob ng parol. Kumislap ang pula at berdeng cellophane. Napangiti si Michael habang nakatayo sa labas ng bahay. Pinagmamasdan ang parol nilang simpleng-simple, pero kumikislap sa dilim. Sa sumunod na araw, maaga pa lang, naghahanda na sila. Hindi pa Pasko, pero uso na noon ang maagang pangangaroling. Bitbit nila ang lumang lata na ginawang tambol, tsinelas na pamalo, at tansan na ginawang marakas. Pinagtagpi-tagpi sa sinulid ang tansan at nilagyan ng maliliit na bato para kumalansing. Sa may bahay, ang aming bati. Sabay-sabay nilang kanta habang palapit sa bahay ni Aling Nena. Kumakanta sila kahit minsan mali ang lyrics, minsan sabog ang tono. Pero hindi mahalaga iyon. Mahalagang may tawanan, may ingay, at may kumukuti-kutitap na saya. Binigyan sila ni Aling Nena ng barya. "Salamat po." Sabay-sabay silang yumuko. Habang pauwi, naglalakad silang tatlo. Nagbabahagi ng barya. Nag-uusap kung ano ang bibilhin pag dumami ang kita. "Bili tayo ng bagong Holland," sabi ni Carlo. "Gusto ko ng bagong slammer para sa Pogs."
sabat ni Junjun. Si Michael, tahimik lang, hawak-hawak ang barya sa bulsa. Sa isip niya, gusto niyang ibigay kay nanay ang barya para pandagdag sa panghanda. Pagsapit ng gabi, malamig ang hangin. Si Michael, nakahiga sa banig, nakayakap sa lumang kumot. Si nanay at tatay ay katabi niya. May maliit na mesa sa gilid na may tinapay at palamig. Wala silang maraming handa. Walang queso de bola, ham, walang cake. Pero may mangkok ng pansit, ilang piraso ng puto, at manggang hinog. Tumingin si Michael sa parol na sumisinag mula sa bintana. Kumislap ito kasabay ng bituin sa langit. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya ang kislap sa dibdib niya. Ma, pa, masaya po ako kahit ganito lang. Bulong niya. Mas masaya kami kasi kasama ka namin, sagot ni nanay, sabay himas sa buhok niya. Sa katahimikan ng malamig na Pasko, napapikit si Michael. Ramdam niya na wala mang magarbong regalo, wala mang malalaking handa, sapat na ang mga yakap, ang kislap ng parol, at ang malamig na simoy na bumabalot sa kanila. Para kay Michael, ang Pasko ng batang 90s ay hindi tungkol sa maraming laruan. Ito'y tungkol sa pamilya, parol na gawa sa stick, at ang bituin na nagniningning sa mata ng bawat batang walang inaalala, kundi bukas na naman na puno ng kwento. Lumipas ang mga araw, buwan, taon. Unti-unti, nagbago ang paligid. May bagong bahay na itinayo sa dating bakanteng lote. May bagong tricycle na dumadaan sa kalsadang dati ipalaruan nila ni Junjun at Carlo. Si Michael, ngayon ay binata na. Pero sa puso niya, nananatili pa rin ang batang walang pakialam sa putik. Walang iniintinding takbo ng oras. At walang takot maglaro kahit walang cellphone sa bulsa. Isang gabi, umuwi si Michael sa lumang bahay. Naupo siya sa may hagdanan kung saan dati siya nakaupo para panoorin ang ulan. Pumikit siya. Pinakiramdaman niya ang malamig na hangin. Parang naririnig pa rin niya ang huni ng poso. Parang naamoy pa rin niya ang bagong notebook. Parang nalalasahan pa rin niya ang matamis na tinapay na luto ni nanay. Bumalik sa isip niya ang lahat. Ang holen na kumakalansing sa bulsa, ang pogs na pinagpalit-palitan nila sa ilalim ng puno, ang lusis na kumikislap sa dilim ng bagong taon, at ang parol na gawa sa stick at cellophane na sumindi kahit may butas. Naalala niya ang simpleng yakap ni tatay, ang haplos ni nanay sa likod kapag siya'y giniginaw, at ang mga boses ng kalaro niyang minsan ding tumawa kasama niya sa putik at alikabok. Pinuksan ni Michael ang mata. Tumingala siya sa langit. Wala nang parol. Wala nang holen sa kamay niya. Wala na ang tansan na slammer. Pero nasa puso pa rin ang lahat. Salamat. Bulong niya sa sarili. Salamat sa simpleng buhay. Salamat sa katahimikan na kahit sandali, bumabalik sa kanya. Salamat sa pagiging batang 90s. At dito natatapos ang ating kwento. Hindi kailanman mawawala ang kwento ng isang batang 90s na tulad ni Michael. Habang may tao na nakakaalala kung gaano kasarap ang maglaro sa ulan, humiga sa banig sa ilalim ng puno, at magkwento ng walang iniisip na bukas, buhay pa rin ang alaala. Pumikit ka na rin. Damhin mo ang simpleng simoy ng hangin at magkwento na walang iniisip na bukas. Isipin mo ang larong tagwan, holen, pogs. Ibulong mo sa puso mo na minsan, naging maligaya ka rin sa pinakasimpleng paraan. At bukas, paggising mo, dalhin mo ang alaala, dahan-dahan, kalmado, at puno ng pag-asa. Paalam, batang 90s. Heto na ang huling kwento ngayong gabi.
isang mumunting paalala ng kapayapaan at kabutihan. Pumikit ka na, huminga ng malalim, at hayaan mong ang huni ng kwentong ito ang maghatid sa iyo sa mahimbing na pagtulog. Isipin mong dahan-dahan ng lumalambot ang paligid. Humihina ang hangin, kumakalma ang mga tunog ng gabi. Sa labas, may maririnig kang mga kuliglig, at ang ilaw ng buwan ay marahang humahaplos sa bubong ng bahay. Ngayon, ipikit mo muna ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at hayaang dalhin ka ng kwento. Pabalik sa mga panahong simple lang ang lahat. Panahong gigising ka sa tilaok ng manok, lalakad sa damuhan na may hamog, at ngingiti sa amoy ng bagong sinaing sakalan. Ito ang mga alaala ng baryo, ng kabataan, ng mga sandaling mabagal ang oras at magaan ang puso. Mga hapon ng laro, mga umagang may poso, at mga gabing nakahiga sa banig habang pinagmamasdan ng bituin. Sa gabing ito, samahan mo akong muling balikan ang mga sandaling iyon. Mga sandaling tahimik, payapa, at parang yakap ng hangin. Kaya huminga ka, humikit, at hayaang dalhin ka ng aking tinig sa mundo ng alaala, kung saan ang bawat tunog ay himig ng kabataan, at bawat kwento ay paanyaya sa isang mahimbing na tulog. Madaling araw pa lang, tila ginigising na ng lamig ng hamog ang buong baryo. Unti-unti nang nagliliwanag ang langit, at mula sa bintana ng aming maliit na bahay, tanaw ko ang manipis na usok na lumalabas mula sa mga bubong, mga palatandaang nagsisimula na ang araw sa probinsya. Sa di kalayuan, maririnig ang tilaok ng tandang, kasabay ng mga tahol ng aso, at mahinang kaluskos ng mga dahon ng niyog. Ako si Lito, bata pa noon, at sa tuwing nagigising ako ng ganitong oras, may kakaibang saya sa dibdib. Parang tuwing umaga ay may bagong kwento ang hangin. Nasanay na akong bumangon ng maaga, dala ang 2 timba at tahbo. Sa baryo namin, ang tubig ay galing sa poso, at ang sino mang unang makapila roon ay tila panalo na sa buong araw. Habang naglalakad ako sa makipot na daan, naririnig ko ang mga yabag ng iba pang nag-iigib. May halakhak, may kantsaawan, at may ingay ng posong sumisirit ng tubig. Ang bawat patak na bumabagsak sa batya ay parang musika ng umagang buhay at payapa. Sa bawat hakbang ko, naamoy ko ang sariwang damo at ang simoy ng hanging malamig na may halong amoy ng kahoy na sinusunog sa kalan. Sa ganitong mga umaga, tila bumabati ang buong baryo, at sa bawat patak ng tubig mula sa poso, parang unti-unting nagigising ang simpleng mundo namin. Puno ng sigla, tahimik, at payapa. "Maaga ka ngayon, Lito," sigaw ni Aling Marta habang sinasabay ang pagbuga ng poso. Ngumiti ako habang itinatabi ang timba ko. "Opo, tiya. Baka maubusan ng tubig mamaya," sagot ko. Sa pila ng poso, halos kalahati ng baryo ay naroon na. May mga batang kakagising lang, nakatali pa ang buhok ng mga babae, at may mga nanay na may dalang tahabot batya. Sa bawat pagtaas at pagbaba ng bakal na hawakan, may tunog na parang lumang musika. Kliik, kliik, sabay buhos, kasabay ng lagaslas ng malamig na tubig na tumatama sa batya. May mga kwento ring dumadaloy sa pagitan ng bawat timba. Uulan daw mamaya, sabi ni Mang Dado, habang nag-aayos ng hose. Buti naman, matagal-tagal na ring tuyo ang sapa, sagot ni Aling Nena na nagkukuskus ng tabo. Ang mga bata naman, abala sa paglalaro ng bula gamit ang sabon. Ang ilan, nag-aagawan sa pila, nagtatawanan, at minsan ay nagbabasaan ng tubig. Sa tabi, naririnig ang mahinang pag-awit ng radyo mula sa bahay ni Tatay Ruel. Balita sa umaga, sinasabayan ng sipol ng hangin. Pagkatapos kong mapuno ang 2 timba, pinasan ko ito
at naglakad pa uwi. Sa bawat hakbang, tumutulo ang tubig sa gilid, nagiiwan ng bakas sa alikabok na daan. Pagdating sa bahay, naamoy ko agad ang sinaing sa palayok at ang bagong gising na amoy ng bahay. Halo ng kahoy, kape, at araw na sumisilip sa bintana. Habang inilalagay ko ang tubig sa tapayan, narinig ko si nanay. "Salamat, anak. Maaga ka na namang nag-igib." Ngumiti lang ako at sa loob-loob ko, ramdam kong nagsimula na naman ang isang tahimik na araw sa baryo. Isa na namang umagang puno ng kwento at alaala. Pagkatapos ng maagang pag-igib, sumunod sa amoy ng bagong araw ang ingay mula sa ilog. Mula sa malayo pa lang, maririnig mo na ang tunog ng mga kamay na humahampas sa bato at ang lagaslas ng tubig na dumadaloy sa mababaw na parte ng sapa. Dala ko ang mga labahin ni nanay, nakatupi sa lumang bayong na gawa sa plastik. Sa pampang, naroon na sina Aling Minda, Aling Baby, at Aling Nena, mga suki ng bawat kwentuhan sa umaga. Habang bumubula ang sabon na perla sa kanilang mga kamay, sabay naman ang paglabas ng mga balita. Kung sino ang may bagong niligawan, kung kailan daw babalik ang anak ni Mang Dado galing Maynila, at kung kailan huling umulan. "Lito, pakikuha nga ng tubig sa gitna," utos ni nanay habang kinukuskus ang mga barong na kulay puti ni tatay. "Opo, nay," sagot ko, sabay talon sa malamig na tubig. Napasinghap ako. Ang lamig, pero sanay na rin. Sa kabilang dulo ng ilog, may mga batang naliligo, nagbubulungan at nagtatawanan habang lumulubog sa ilalim. May isa pang naglalaro ng dahon ng gumamela, ginagawang bula at pinapahaba sa tubig. Habang naglalaba ang mga nanay, may dumaraan namang nag-aalok ng puto at kakanin. Puto, kutsinta, bibingka, 25 lang. Sigaw ng ali habang pinapatong sa ulo ang bilao. Bumili si Aling Nena, sabay alok sa lahat. "Kain muna kayo habang basa pa iyang labada." Tila maliit na piyesta ang paligid, halakhakan, tawanan, at masiglang usapan. Ang ilog ay hindi lang daluyan ng tubig, kundi daluyan din ng mga kwento, lihim, at pangarap ng bawat isa. Habang umaagos ang tubig sa aking mga paa, napatingala ako sa langit. Malamig ang simoy ng hangin, at sa gitna ng tawanan, ramdam ko ang kabuuan ng umagang iyon. Simple, masigla, at walang halong pagmamadali. Isa na namang alaala na maririnig ko hanggang sa pagtulog. Pagkatapos ng gawaing bahay, madalas ay dumadaan ako sa tindahan sa kanto. Isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at yero. May kurtinang puti sa bintana at sa harap nito ay nakasabit ang mga chichirya na tila mga banderitas ng kabataan. Chippy, Rinby, Mikmik, Juicy Fruit, Bazooka, at minsan ay pompoms na tig 25 sentimos lang. "Lito, pakibili nga ng suka, piso lang," sigaw ni nanay mula sa bahay. Dala ko ang bote ng toyo. Naglakad ako papunta roon. Sa daan, naamoy ko ang halong alikabok at bagong lutong tinapay galing sa panaderya ni Mang Tonyo. Pagdating sa tindahan, naroon si Aling Bebang, nakasalamin, may hawak na abaniko, at laging may ngiti. "Oh, Lito, suka na naman. Para kay nanay mo, no?" "Opo, tsaka piso pong mikmik," sagot ko. Habang binubuksan niya ang plastik, naririnig sa background ang radyo ni Tatay Romy, tambalan ni Ray Langit sa AM. May halong tawa at balita. Bago mananghali naman, pinapalitan ito ng mga bata ng sineskwela o Hiraya Manawari. Gamit lang ang maliit na TV na minsan ay nawawalan ng signal. Sa tabi ng tindahan, may 3 batang nakaupo sa bangkito. Hinihintay ang bagong dating na text, pog at plastic balloon. Sino gusto ng palitan? Tanong ng isa, habang ipinapakita ang kartang may paboritong anime.
May bagong ghost fighter ako. Sigaw ng isa pa. May dumaan ding batang bumibili ng sigarilyo para kay tatay niya. Isang stick lang po ng hope, mahina niyang sabi. Ngumiti si Aling Bebang. "Oh, ayan. Oh, huwag mo lang gagalawin, ha?" Ang hangin sa paligid ay may halong amoy ng kape at asukal, at ang tunog ng bawat baryang umuugong sa kahong lata ay parang musika ng kabataan sa kanto ng aming baryo. Ang tindahan ay hindi lang bentahan ng paninda. Ito rin ang puso ng bawat umaga, kung saan nagtatagpo ang kwento ng lahat. Kapag tapos na ang mga gawaing bahay at nagsisimula ng magdilim ang paligid, doon naman nagigising ang ibang yugto ng aming araw, ang oras ng laro. Sa gitna ng kalye, kung saan dumadaan lang minsan ang tricycle, nagtitipon kaming mga bata. Bitbit namin ang tisa, lata at goma, handa na para sa patintero, tumbang preso, at piko. Una ako sa gitna, sigaw ni Junjun habang binabalangkas ng tisa ang linya sa lupa. Hindi ka makakatawid dito. Tugon ko naman, sabay hagikik. Sa isang banda naman, may mga batang naglalaro ng luksong tinik. Mga paa at daliri na unti-unting tumataas. Sabay tili ng tuwa o iyak kapag natapilok. May ilan ding bata na naghahagis ng trumpo at may dalang mga yoyo. Ang hapon ay unti-unting nagiging ginto. Ang mga anino namin ay humahaba sa daan habang bumababa ang araw sa likod ng mga puno. Sa gilid, may mga batang naglalaro ng holen, pinapatama sa piraso ng bato, at bawat panalo ay sinasabayan ng sigaw ng yes. Panalo na naman ako. Sa di kalayuan, may grupo ring nagtataguan sa pagitan ng mga bakod at punong mangga. 1, 2, 3, tago na kayo. Sigaw ng taya, sabay takip ng mata. Ang iba, nagtatawa ng nagtatago sa ilalim ng papag o sa likod ng drum ng tubig. Minsan sa gabi, pag walang tao sa bahay ay ginagawa nilang horror house. Ang bahay pinapatay ang mga ilaw at saka isa-isang papasok na may tao sa loob na manggugulat. Hanggang sa marinig na namin ang sabay-sabay na sigaw ng mga nanay mula sa kani-kanilang bahay. Pumasok na kayo. Gabi na. May lamok na. Isa-isa kaming nagsilabasan mula sa tagwan, pawis at putik sa damit. Pero masaya. May ilan pa ring ayaw umuwi. Mga batang matitigas ang ulo. Nagtatawanan pa habang nagtatago sa dilim. Ang ilan, nagmamadaling pumasok, pero lingon pa rin ng lingon. Para bang ayaw bitawan ng araw. Habang lumulubog ang huling sinag ng araw at unti-unting pumapalit ang mga kuliglig, humihina ang ingay ng baryo. Pero sa loob-loob ko, alam kong bukas, sa parehong oras, babalik na naman kami sa kalsadang iyon. Maglalaro, magtatawanan, at muling magpapaikot sa simpleng ligaya ng kabataan. Hapon na, at ang hangin ay tila may dalang tawag. Banayad, malamig, at may amoy ng bagong tabas na damo. Sa malawak na bukid sa likod ng baryo, nagsimula ng magtakbuhan ang mga bata. Hawak-hawak ang kanilang saranggola na gawa sa tingting, sinulid, at plastic bag na pinagtagpi-tagpi. Handa na ba kayo? Sigaw ni Dodong habang hinahawakan ang buntot ng kanyang saranggola na may guhit na parang araw. Sandali lang. Sumasabit pa yung sinulid ko. Sagot ni Junjun. Sabay tawa. Pagbugso ng hangin, isa-isa nilang pinakawalan ng mga saranggula. Lumipad ito pataas, sumasayaw sa bugso ng hangin. Nagtatagisan kung sino ang mas mataas. Ang langit ay napuno ng mga kulay, pula, asul, dilaw, at mga plastic na may marka ng grocery. Sa bawat hila ng sinulid, may halakhak na humahalo sa hangin. Ang ilan naman, nakayapak, tumatakbo sa basang lupa. Sa bawat hakbang may putik na tumatalsik sa kanilang mga binti. Pero wala ni isa ang nagrereklamo. Sa kanilang mukha,
puro tuwa at pagkamangha. Sa tabi ng pilapil, may batang naglalaro ng dahon ng gumamela. Nilalamas niya ito, hinahaluan ng tubig, sabon at hinihipan, hanggang sa lumabas ang makintab na bula. Tingnan niyo, parang ulap, sigaw niya, sabay tawa ng iba. Habang palubog na ang araw, nagiging kulay kahilang langit. Ang mga saranggola ay dahan-dahang bumababa, sinasalo ng mga kamay na pahagod pero masaya. Amoy lupa, amoy hangin, at amoy pagkabata. Sa dulo ng bukid, may nananatiling isang saranggola na ayaw pang bumaba. Tila ayaw ring matapos ang masayang hapon. At sa katahimikan ng dapit hapon, ang langit ay nagmistulang larawan ng kabataan, malaya, makulay, at payapa. Sa gitna ng maliit na sala, nakapatong sa lumang labisita ang radyo. Medyo kalawangin na ang gilid, pero maayos pa rin ang tunog. Dito, umiikot ang hapon ng pamilya. Sa isang bandehado, may minatamis na saging na may konting arnibal, habang sa tabi naman ay nilagang mais na iniihip pa para lumamig. Sa bawat kagat, sabay din ang pakikinig sa mga paboritong programa sa AM station. Magandang tanghali po mga kababayan. Boses ng announcer na parang kapitbahay lang kung magsalita. May halong tawa at balita, minsan drama, minsan kwento ng pag-ibig o misteryo. Sa bawat linya, parang humihinto ang oras. Si tatay ay nakasandal sa silya, hawak ang tasa ng kape, habang si nanay ay patuloy lang sa pananahi o paglalaban ng mga pinong tela. Ang mga bata naman ay nakaupo sa sahig, abala sa paghihintay ng kanilang paboritong palabas sa telebisyon. Hiraya Manawari, Sineskwela, at Once Upon a Time kapag linggo. Minsan din ay hinihintay nila ang anime sa hapon, Voltes 5, Ghost Fighter, Shider, o Slam Dunk. Pero habang di pa nagsisimula, radyo muna ang bida. Sa labas, may maririnig na kuliglig. Minsan aso, minsan hampas ng hangin sa yero. Sa loob ng bahay, tanging tinig ng radyo at mahihinang tawa ng pamilya ang umaalingaw-ngaw. May kakaibang init ang mga gabing iyon. Walang cellphone, walang internet, pero puno ng kwento at samahan. Ang bawat huni ng radyo ay parang kasabay ng tibok ng kanilang mga puso. At kapag nagsimulang bumagal ang boses ng announcer, tanda ng pagtatapos ng programa, maririnig ang sabay-sabay na paghinga ng mga bata. Isa-isa silang tatayo, maghihilamos, at hahanda na sa hapunan. Pero bago tuluyang isara ang radyo, may isa pang mahinang tugtog, lumang kundiman, na magpapaalala na tapos na ang araw, at isa na namang tahimik na gabi ang dahan-dahang dumarating. Sa panahon na bihira pa ang may sariling TV, ang bahay ng kapitbahay na may antena o Betamax ay parang sinehan ng buong barangay. Tuwing gabi, pagkatapos maghapunan, nagtitipon ang mga bata. May dala pang maliit na banig o silya, pero kadalasan ay nakatayo lang sa labas ng bintana, nakasilip sa liwanag ng lumang TV. Uy, patay na si kalaban! Sigaw ng isa, sabay hiyawan ng iba. Kapag may nakakatawang eksena, sabay-sabay din ang halakakan. At kapag may suntukan o habulan, para bang lahat ay kasali. May nagtatakip ng mata, may tumatalon sa tuwa, at may sumisigaw ng ayan na. Ayan na, kahit alam nang lalabas ang bida. Ang tunog ng bentilador at amoy ng nilagang saging o mais mula sa kusina ng kapitbahay ay parang dagdag na props sa palabas. Minsan, kapag Betamax ang palabas, pakiramdam ng mga bata ay nasa sinehan sila. Batang X, Magic Temple, Sesame Street o Rambo, kahit madalas ay putol-putol dahil naluma na ang tape. Sa labas ng bahay, may mga batang nakaupo sa bangketa, nakatingala, habang pinapalay ng hangin ang mga dahon ng niyog sa itaas. Lahat ay tahimik,
kapag tumutugtog na ang closing song ng palabas. At kapag natapos na, isa-isang magpupunas ng pawis ang mga bata, sabay-sabay na maglalakad pa uwi sa madilim na kalsada. Ang mga alitaptap at ilaw ng poste ang tanging gabay nila. May kwentuhan pa ng mga eksena habang naglalakad. Grabe, ang galing ni Rambo. O buti pa sila may Betamax. Tahimik na naman ang paligid. Pero sa puso ng bawat bata, buhay pa rin ang mga eksenang pinanood nila. Mga sandaling simple lang, pero puno ng saya, samahan, at alaala ng kabataan sa baryo. Bisperas pa lang ng pista, ramdam mo na agad ang saya sa buong baryo. Mula sa kanto, umaalingasaw na ang amoy ng kare-kare at pansit bihon, halong amoy ng tuyo, bawang, at bagong linis na kaldero. Ang mga nanay, abala sa kusina, may hawak na sandok at may ngiti sa labi, habang nagluluto para sa mga bisita kinabukasan. Sa kalsada, nakasabit ang makukulay na banderitas na kumakampay sa hangin. Ang mga bata, nakatingala at nag-aagawan kung sino ang makakahawak sa dulo ng tali. Ang ganda, parang fiesta sa TV. Sigaw ng isa. Sa may barangay hall, may mga kabataang nag-e-ensayo ng sayaw, makarena. Habang ang tunog ng lumang speaker ay minsan sablay pero masaya pa rin. Sa kanto, maririnig ang karaoke. May isang tatay na sintunado pero ganado. May way na naman ang kinakanta. At lahat ay pumapalakpak kahit sumablay sa tono. Katabi niya, may mga nagiinuman ng malamig na serbesa, nagtatawanan, habang ang mga bata ay nagtatakbuhan sa paligid. Sa gilid ng kalsada, may batang naglalako ng ice candy. 10 piso tatlo. May lasa ng Milo, mangga at buko. May isa namang nagbebenta ng panutsa. Sumisigaw ng panutsa. Mainit pa. Habang dala ang bilao, ang buong baryo ay parang nagigising sa musika ng pista. Maging ang hangin ay tila may ritmo. Halong tunog ng tawa, kutsara at tinidor, at mga sigaw ng mga kabataang naglalaro. Habang lumulubog ang araw, nagsisimulang magliwanag ang mga parol sa bawat bahay. Ang langit ay kulay kahel, at ang mga matatanda ay nakaupo sa harap ng bahay, nagkukwentuhan tungkol sa mga pista noon. Sa bisperas ng pista, walang problema, walang lungkot. Tanging halakhak, musika, at amoy ng masarap na ulam ang laman ng gabi. Tanda ng buhay na simple, masaya, at puno ng alaala. Isang araw kumalat sa buong baryo ang balita. May bagong bukas na computer shop sa bayan. Ang mga batang dating naglalaro ng piko at tumbang preso ay biglang napalingon sa isa't isa. Ano yung computer? Tanong ng isa. Habang ang iba na may nagtatakang parang may bagong planeta silang kailangang tuklasin. Kinabukasan, sa eskwela, iyon na ang paksa ng usapan. Sabi nila, may laro doon na si Mario, tumatalon sa tubo. Kwento ni Lito, sabay tawa. Ang mga mata ng mga bata ay kumikislap, punong-puno ng pananabik. Kaya pagkatapos ng klase, halos sabay-sabay silang naglakad papunta sa bayan. Bit-bit ang tig-1 piso o 2 barya. Pinag-ipunan mula sa hindi pagbili ng candy o mikmik. Pagdating nila, amoy agad ang bagong aircon at tunog ng mga click-click ng joystick. Sa screen, may maliit na lalaking may pulang sombrero, tumatalon, kumukuha ng kabuti at tumutunog ng ting. Ting! Ting! Bawat beses na makakakuha ng barya, para bang himala. Wow, ang galing! Sigaw ng isa. Ang bawat segundo ay puno ng hiwaga. Hindi nila alam kung paano kontrolin. Pero tuwing matatalo, gusto agad subukan muli. Parang bagong uri ng laro na hindi kailangang tumakbo o madumihan. Pag-uwi, bit-bit pa rin ang tuwa. Tay, may nakita akong laro sa computer. Si Mario, tumatalon sa tubo. Buong siglang sabi ng bata.
Si tatay natawa lang at umiling. Ay naku, iba na talaga ang panahon ngayon. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa banig, iniisip ng bata ang mga imaheng nakita, mga tubo, kabuti, at bituin. Isang bagong mundo ang nabuksan, tahimik, maliwanag, at puno ng pangarap ng batang lumaki sa baryo. Noong panahong wala pang cellphone, ang liham ang tanging tulay ng pagkakaibigan. Isang hapon, habang nagwawalis sa bakuran, may dumating na kartero, nakasombrero, pawisan, ngunit may ngiti sa labi. May sulat para sa iyo, sabi niya, sabay abot ng sobre na may kulay asul at pulang guhit sa gilid. Agad kong kinuha iyon, may kaba at tuwa sa dibdib. Sa harap ng sobre, nakasulat ang pamilyar na pangalan ng kaibigan kong nakilala sa isang palitan ng sulat sa paaralan, galing pa sa kabilang probinsya. Maingat kong binuksan at naamoy ko agad ang tinta ng ballpen. May halong amoy ng papel na medyo luma. Kamusta ka na riyan? Sabi ng unang linya. Dito. Madalas pa rin akong manood ng sineskwela at naglalaro pa rin kami ng Chinese garter sa hapon. Habang binabasa ko ang bawat salita, tila naririnig ko ang boses niya, malinaw, masigla, at puno ng kwento. Sa dulo ng liham, may iginuhit siyang maliit na bulaklak at isinulat. Balang araw, sana magkita tayo sa Maynila. Huwag mong kalimutang sumulat ulit. Ngumiti ako. Agad kong kinuha ang aking papel at pluma at sinimulan kong isulat ang sagot. Mabagal, maingat, bawat titik ay puno ng emosyon. Habang ang hangin ay dumadampi sa bintana, ramdam ko ang kakaibang saya ng pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng tinta at papel. Sa bawat liham, parang may dumadalaw na alaala, tahimik ngunit totoo at nagiiwan ng init sa puso. Matapos ang mahabang buhos ng ulan, unti-unting sumisilip ang araw mula sa ulap. Basa pa ang mga dahon ng bayabas at ang amoy ng lupa ay napakahalaga. Amoy ng sariwang simula. Sa mga kalsadang putikan, makikita ang mga batang walang tsinelas, nagtatawanan habang naglalaro ng tubig sa kanal, pinapaanod ang bangkang papel, at hinahabol parang walang pakialam sa mundo. Mula sa di kalayuan, maririnig ang pamilyar na sigaw. Taho! Kasunod naman ay ang lalaking may bilao ng mainit na pandesal. Pandesal! Mainit pa. Ang mga nanay ay sumisilip mula sa bintana at may batang nagmamadaling bumaba. May hawak na baso at 5 piso. Ang singaw ng taho, halong arnibal at sago, ay kumakalat sa hangin. Tamis na sumasabay sa lamig ng hangin matapos ang ulan. Sa ilalim ng malaking punong mangga, may isang duyan na dahan-dahang gumagalaw. Naroon ang isang batang nakahiga, nakatingin sa langit. Ang ulap ay puti at mabagal, parang usok na humahaplo sa langit. Sa di kalayuan, maririnig ang kuliglig, ang tahol ng aso, at ang mahinang patak ng tubig sa bubong. Tahimik ang hapon, walang ingay ng radyo, walang laro. Tanging hangin, amoy ng lupa, paghinga ng bata sa duyan ng bumabalot sa paligid. Isang sandaling payapa, simple, ngunit may lalim. Parang paalala ng mga panahong mabagal ang takbo ng mundo at sapat na ang pag-upo, paghinga at pagtingala sa langit upang maramdaman na buhay ka. Kapag naman nag-brown out, lumalabas ang buong pamilya sa harap ng bahay. Dala ang banig na hinabi ni nanay, inilalatag ito sa damuhan. Tahimik ang paligid. Tanging ang mga kuliglig at huni ng palaka ang maririnig. Ang hangin ay malamig. Dumadampi sa balat. May halong amoy ng nilagang mais at usok mula sa mga uling na unti-unting namamatay. Ang dami ng bituin ngayon, sabi ni tatay. Habang nakatingala sa langit, yung pinakamaliwanag, iyan daw ang gabay ng mga manlalakbay. Dagdag niya,
Si nanay naman ay natawa. O baka yan yung bituin ng mga batang matitigas ang ulo. Tawanan ang lahat. Ang mga bata ay nakahiga, pinag-uusapan kung alin sa mga bituin ang pinakamaganda. Tingnan mo yung malapit sa buwan, parang kumikindat. Sigaw ng bunso. Baka yan si Mario. Biro ng panganay, sabay turo sa langit. Nagtawanan silang lahat, simpleng usapan, pero puno ng saya. Sa gilid ng bakuran, maririnig ang kaluskos ng dahon, marahang ihip ng hangin at tunog ng alon mula sa malayong sapa. Minsan, may dumadaang kuliglig na tila nakikisabay sa ritmo ng gabi. Habang lumalalim ang dilim, unti-unting tumatahimik ang lahat. Si tatay, nakapikit na, hawak pa rin ang kamay ni nanay. Ang mga bata, dahan-dahang napupungayan ng antok. Ang langit ay puno ng kumikislap na bituin, tila mga ilaw ng pag-asa na nakabantay sa baryo. At bago tuluyang makatulog, maririnig ang mahinang bulong ng bata. Sana bukas ulit. Ganito pa rin, tahimik at masaya. At sa banig na iyon, sa ilalim ng mga bituin, natapos ang isa pang simpleng gabi. Payapa, malamig, at puno ng alaala ng isang panahong wala pang pagmamadali ang mundo. Ngayon, marami nang nagbago. Ang mga kalye ay sementado na. Ang mga bata ay abala na sa cellphone. At ang mga bahay ay puno ng ilaw mula sa mga screen. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik sa akin ang amoy ng lumang panahon. Amoy ng poso sa umaga, ng nilulutong sinaing, at ng basang lupa matapos ang ulan. Naalala ko pa ang ingay ng radyo ni tatay, ang tawa ni nanay habang naglalaba sa ilog, at ang mga tawanan naming magkakaibigan sa ilalim ng punong mangga. Mga sandaling hindi ko alam noon na magiging kayamanang dadalhin ko habang buhay. Hindi man bumalik ang 90s, babalik lagi sa alaala ang mga tunog at amoy na bumuo sa aking kabataan. Ang mga huni ng kuliglig, ang mga palakpak sa videoke, at ang sigaw ng taho tuwing umaga. Ngayon, sa bawat gabi bago ako matulog, minsan ay napapangiti ako. Dahil sa tahimik na bahagi ng aking isipan, tila naririnig ko pa rin ang mga tawa naming bata, ang ihip ng hangin sa may bukid, at ang banayad na huni ng kuliglig na parang awitin ng alaala. At sa bawat gabi bago ako matulog, parang naririnig ko pa rin ang huni ng kuliglig at mga tawanan naming bata. Tahimik na muli ang paligid. Tila bumalik na sa katahimikan ng baryo sa iyong isipan. Ang poso, ang ilog, ang punong mangga, at ang mga tawanan ng mga batang dati mong kasama. Ngayon, habang nakahiga ka, marahan mong maririnig sa dikalayuan ang huni ng kuliglig. Ang mga tunog na iyon, dati ay bahagi ng araw-araw. Ngayon ay alaala na lamang, ngunit mainit pa ring nakayakap sa puso. Sa bawat paghinga mo, dahan-dahan mong mararamdaman ang kapayapaan ng mga panahong iyon. Walang pagmamadali, walang alalahanin, tanging kalinawan ng gabi at lamig ng hangin. At habang unti-unting pinipikit mo ang iyong mga mata, alalahanin mo ito. Ang mga alaala ay parang mga bituin. Kahit matagal nang lumipas, patuloy pa rin silang nagliliwanag sa gabi ng ating isipan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating munting pahina. Dito, gabi-gabi tayong maglalakbay sa mga kwentong puno ng lambing, alaala, at katahimikan. Kaya hayaan mong yakapin ka ng katahimikan. Matulog ka na. At sa bawat gabi bago ka matulog, maririnig mo pa rin ang huni ng kuliglig at mga tawanan ng iyong kabataan. Magandang gabi.